ay nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ako si Cathy San Gabriel. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Media ng Bayan na pinagsanib puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Sasamahan po tayo sa ngayong araw ng mga bisita natin, ang National Chair ng Teachers Dignity Coalition. Siya rin ang first nominee ng ating Guro Party List. Isa rin siyang kolumnista sa Filipino Mirror at ang kanyang kolumn ay Salamin ng Ating Guro. Siya po ay si Ginoong Benjo Basas. Kasama rin natin ngayon ang National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers Party List. Siya rin ang Vice Chairperson ng House Committee on Education and Culture, si Representative Antonio Tino. Mahalaga po ang role ng ating mga guro tuwing sasapit ang eleksyon. Kung babalikan po natin ang kasaysayan, bakit po mga guro ang napiling magbantay sa mga balota? Mr. Basas. Well, actually, itong Omnibus Election Code, no, sinasabi naman niya na dapat mga teachers, no, yun ang sinasabi. Actually, hindi naman stricto na teacher. Ang sinasabi doon, dapat yung first priority na pauupuin, ano, para mag-handle, mag-facilitate ng election ay public school teachers. No? Kung wala, pwede rin na yung private school teachers o government employees or kung sino man na tao na may mabuting reputation sa at registered voter. Yun yung pinakamataas, no? Mas mataas na requirement. Dapat registered voter ka. Kahit hindi ka teacher, pwede. No? Pero pag hindi ka registered voter, kahit teacher ka, hindi ka pwedeng uupo. No? Ang rational din, no, ng gobyerno kung bakit public school teachers, ito raw yung pinaka-credible, no? Pinaka-mapagkakatiwalaan. Ano? Pwede nating ibigay sa kanila yan dahil maliban doon, pati yung community ay alam nila. No, para kaya nilang i-monitor. Kumbaga, built-in, no? Na watchdog din, no? Yung ating mga teacher para pag may mga nagtatangka na mag-flying voters, no? Doon sa area o sa mga barangay, sa mga komunidad, alam nila, no? Dahil sila ay taga doon, no? At sila ay kinikilala rin, ano? Kilala rin nila ang komunidad, kilala nila ang mga tao, at kinikilala rin sila ng mga residente ng community. Congressman Tino, sa ngayon po ba, gaano karami ang mga guro sa buong bansa at sapat po ba ang bilang na ito para sa nalalapit na halalan? Well, mahigit kumulang, kung public school teachers ang pinag-uusapan natin, mahigit kumulang mga 600,000 yan. No? At actually, dahil sa automation, ay nabawasan na yung pangangailangan, yung bilang ng mga teachers na kailangan. Dati, nasa mga 250,000 yung mga precincts, no? Times 3 yan. No? So usually 750,000 yung kailangan ng mga teachers. Kaya nga nagkukulang yung hindi sapat yung public school teachers noon. Pero ngayon dahil sa automation, nasa less than 80,000 na lang mga precincts natin, kinluster kasi sila. Kasi clustered po. Yes. So ngayon mga around 220,000 yung mga teachers na kailangan. No? Sa ganitong pagkakataon po ba, Mr. Basas, kunwari na-assign ang isang guro sa isang polling precinct, ngunit meron siya naging masamang karanasan nung nakaraang eleksyon, pwede po ba siyang tumanggi sa ganitong pagkakataon? Well, ngayong pagkakataon na ito, ngayong nagkaroon tayo ng automation, ano, kasi mukhang yung supply ng BEI, yung tinatawag nating Board of Election Inspectors ay sumobra naman. Ano? Binanggit ni Congressman kanina, no? We have 600,000 ano, almost na public school teachers. No? At natin ngayon is around 250,000 na lang. Ano? So, napakalaki nung sobra. No? So, unlike before, lahat talaga ng teachers natin ay nayu-utilize. No? Imagine, 800,000 yung market natin o yung ating teachers ay napakakonti lang. No? Sobrang 500,000 lamang. No? Pero since 2010, medyo naging maluwag na tayo sa supply. Dumami na yung ating teachers. No? So ngayon, pwede niyang sabihin, pwede niyang i-request, no, doon sa superintendent, no, at doon sa election officer ng kanyang distrito na kung maaari ay huwag na siya. No, wag na muna siyang i-assign, ano. Yung sinasabi natin kasi hindi ka naman maka-refuse talaga, no. Pero may mga pagkakataon na pinapayagan naman po tayo dahil hindi naman na talaga kukulangan sa kasalukuyan. Go ahead, Congressman. Well, tama yun, no? Dahil nga mas marami na yung teachers ngayon available kaysa dun sa kailangan, mas madali na ma-excuse kasi makakahanap ng kapalit. Yes. Pero technically, sa batas, sa Omnibus Election Code, hindi pwede mag-refuse yung teacher. Obligado
Kaya nga nag-file kami ng isang House bill precisely para yung election law natin at gawin na lamang voluntary yung election service rather than mandatory. So sa panukala natin, binubukas sa lahat ng mga qualified na mamamayan yung election service. Ang pagtingin natin, hindi lang dapat teacher ang bumabalikat ng responsibilidad ng pagpapatakbo sa eleksyon. No? At napakalaking responsibilidad nga po ang nakaatang sa balikat ng ating mga guro, lalong-lalo na po tuwing sasapit ang halalan. Meron po ba silang natatanggap na dagdag na compensation sa mga ganitong pagkakataon? Wala actually, wala. Lumalabas kapag nagkaroon lamang ng resolution, yung COMELEC na daragdagan, at depende pa yan doon sa lakas ng pressure ng aming mga grupo, iba't ibang grupo ng mga teachers, Pero nung nakalipas, nung 2010, marami siyang mga natanggap, Iba-ibang mga items yan, gaya ng sealing and testing ng PICOS, meron siyang transportation allowance, Meron kaming per diem, of course, Yun naman yung sinasabi ng batas, Tapos dinagdagan din kami 500 right after the elections, Pero sa amin nga, ang sinasabi nga namin diyan, tama yung binanggit ni Congressman, ang pinakamahalaga sa kasalukuyan ay dapat talagang bigyan ng pansin yung bill, ito'y bill na ever since pa na nagkaroon tayo ng tinatawag nating compulsory duty, ay meron ng mga bill para gawing voluntary yung duty ng public school teachers na napaka-importante, kasi kapag voluntary na yan, of course, wala nang magagawa yung gobyerno kung ang gusto niya talaga ay mga public school teachers yung kanyang mag-serve sa election. At least, yung aming demands para mas mataas yung compensation, mas masiguro yung aming security, masiguro yung naligtas ang mga eskwela ng mga polling places, and of course, yung individual teachers. At dapat meron ding tinatawag tayo na insurance. Yung mga yun ay absent pagdating dun sa COMELEC compensation package. Ang nakikita ko lang pong medyo mahirap dito is hindi po ba kaya mawawalan naman kung gagawin voluntary? Hindi mawawalan kaya ng mga magseserbisyo naman dun sa mga lugar na medyo mahirap, medyo may karahasan o talagang malakas ang political rivalry, Congressman Tino? Hindi naman. Actually, kung titignan mo sa ibang mga bansa, may ganun ng model, na basically mga citizens, hindi specifically teachers, ang nagsaserve during election. So, bakit hindi natin pwede gawin din ito? No? But isn't there a danger though na mapasok ito na mga taong merong political leanings? Well, kaya importante rin sa implementasyon nito na matiyak yung pagiging non-partisan ng mga mga lalahok, ng mga magsaserve. Yeah, actually sa ating bansa naman may practice din tayo kapag talagang matindi yung danger doon sa lugar, pinapayagan din naman na hindi yung mga teacher. Problema natin minsan yung mga military naman yung nagiging PEI. Alright, mamaya po pag-uusapan pa natin yung mahalagang role na ginagampanan ng ating mga guro tuwing halalan. Pero ikaw ba, Robert, sa karanasan mo bilang reporter, anong hindi mo malilimutang encounter sa mga teachers babantay sa eleksyon? And Cathy, sasagutin ko yan mamaya at pagkatapos ng maikling break. Huwag kayong aalis, marami pang tayong pag-uusapan tungkol sa tungkulin ng ating mga guro tuwing eleksyon sa pagbabalik ng paghahanda para sa hatol ng bayan. Mula noong 2004, hindi pa itinataas ang bayad sa mga guro na nagsisilbing Board of Election Inspectors o BEI. Sila'y nakakatanggap ng 4,000 pesos na honorarium para sa 3 araw na pagganap ng tungkuling ito. So ma'am, bilang isang guro po, ano po yung expectation on this coming 2013 elections? Siguro, pwedeng sabihin natin na the same as with the 2010 election. Yung ng PICOS, medyo may mga nagiging problema, lalo na sa mga botante. Meron diyang nagmamadali, lagi naman, nagmamadaling bumoto. Meron dyan na hapon ang dumating. Ano lang naman ang mga situations na lagi naming na-encounter kapag umuupo kami sa eleksyon.
tayo nag-break, tinanong ni Cathy ang karanasan ko sa pag-cover ng mga guro tuwing eleksyon. Cathy, ang mga naalala ko lang nung panahon noon ay hindi pa automated, manual voting pa dati. At yung mga tumatak talaga sa isip ko yung memory na mga pinagdadaanan ng ating mga guro nung time na nag-cover ako sa parteng norte ng Pilipinas ay kung saan mismo ang live point ko sa polling precinct sa isang eskwelahan, nasunog ito. At may mga instances rin during that time, even before nasunog yung school, pag marami na ang tao na dyan sa mga polling precincts ay minsan umiiral na rin ang init ng ulo at yung mga Board of Election Inspectors, mga guro ang pinag-iinitan ng ulo ng ating mga kababayan. Kaya nakikita talaga natin na ang hirap talaga ng trabaho ng ating mga guro tuwing eleksyon. At talaga masasabi natin na sila talaga ay tunay na mga bayani tuwing nagaganap ang mga eleksyon. At bago tayo magpatuloy, maraming mahalagang punto na ang lumabas sa unang salvo pa lang ng talakayan. Una rito ang sinasabi nga ni Benjo Basas ng ating guro party list ay talagang mahalaga ang mga teachers, ang role nila dito sa eleksyon. Nakalabas na rin sa Omnibus Election Code natin, ang binibigyang priority talaga na maging Board of Election Inspectors ang mga public school teachers. Although pwede rin naman ma-accredit ang mga government employees, registered voters at mga private school teachers. Pero sa ating syudad, ang pinagkakatiwalaan talaga ang mga guro. Kaya talaga mahalaga talaga ang ginagampanan nilang trabaho tuwing eleksyon. Dati nung manual, sinasabi nung manual voting pa lang ay kulang ang ating mga teachers. Mga 600,000 lang mga teachers natin dati, kinakailangan ng mga mahigit 700,000. Kaya talagang nagagamit lahat sila at naging compulsory ito at kahit na sa mga areas na medyo tinuturing natin mga hotspots, nandoon pa rin sila at binibigay talaga nilang their all para lang mabantayan ang mga balota ng taong bayan. Pero sinasabi nga ng ating mga panauhin ngayon, dahil automated na ang ating election from the last election at ngayon, itong midterm election na ito, ay konti na lang ang kailangan nilang mga teachers. Mga mahigit 220,000 na lang ang kailangan nila. Kaya hindi pwede na rin sila minsan, kunyari may mga naranasan silang hindi maganda nung time ng election, pwede rin silang mag-request na wag munang magbantay at maging isang Board of Election Inspector. At maaari kayong sumali sa ating talakayan. Kung may mga katanungan kayo o mensahe, bisitahin lamang ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan 2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Cathy, ano pa ang mga karagdagang tatalakayin natin kaugnay pa rin sa parte ng mga gurong tuwing eleksyon? Cathy? Nako Robert, hindi nga biro ang magmatyag na magdamag tuwing eleksyon at yan ang ginagawa ng ating mga guro. At sa pagpapatuloy ng ating usapan, kasama pa rin natin si Ginoong Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition at si Congressman Antonio Tino mula sa Alliance of Concerned Teachers o ACT Party List. Congressman Tino, ano nga ba na ayon sa batas ang role ng isang guro bilang BEI? Well, sa batas, sinasabi doon, ang minimum requirement, yung chair ng Board of Election Inspectors, dapat public school teacher. Pwede rin yung second member, the poll clerk. Yung third member, kahit hindi teacher, pwede yun. No? Ngayon, ano yung role nila? Sila yung may nangangalaga at nagpapatakbo sa eleksyon, especially on election day. At bakit teacher? Dahil una, yung teacher bilang mga professional may sapat na antas ng literasiya para skills, para gampanan yung tungkulin. Pangalawa, dahil kinikilala at tinitingalangas, nirirespeto sa komunidad, kaya mahalaga rin yun. No? Ito ang mga dahilan, pangunahing dahilan kung bakit sila ang inatasan sa batas. Of course, ang isang mahalaga pa doon yung respeto, no? May tiwala na among all the government employees, sila yung pwedeng maging non-partisan. Mr. Basas, sa inyo pong karanasan bilang guro rin, meron po talagang mga dangers sa pagiging BEI ng mga guro. May natatanggap po ba kayong hazard pay? Wala. No? Itong nung mga nakalipas na election, wala. No? Although ngayon, inaasahan namin 2013 kasi nagkaroon kami ng dialogue between the
the chair of the commission at yung aming grupo, the Teachers Dignity Coalition, na mag-set aside ng fund para sa insurance, not necessarily hazard pay. Pero yung insurance kasi magagamit mo lang yan kapag may nangyari sa yung hindi. So, parang ang sabi nga namin dyan, bakit kinakailangan pa natin maghintay, Once na pumasok ka doon sa trabaho mo, umalis ka sa bahay mo at pumunta ka sa polling place, expose ka na sa danger, sa hazard, So, kaya sabi namin, ang rational namin dito, dapat, yun yung mas binigyan natin ng weight, po. Yes, Congressman. Actually, nung nag-dialogue ang ACT with Chairman Brillantes, ni-raise yung issue ng hazard pay. Ang proposal namin ay sa mga madideklarang hotspot, kailangan bigyan ng additional compensation bukod pa doon sa regular na honorarium na binibigay. Ngayon, ang honorarium na magsaserve sa election ay 4,000 pesos. So, yung hazard pay na to, para doon sa mga magsaserve sa election hotspots. Tapos yung, siguro tuloy na natin sa iba pang, sa compensation package. Actually, itong 4,000 na binibigay, 2004 pa ito sinet. Alam ko yan dahil kaharap ko kami yung nag-negotiate niyan with Chairman Abalos for the 2004 elections. Pati yung insurance kasama doon, yung 200,000 pesos in elections. So, 2013 na, hindi pa rin nababago yung halagang to. Kaya nga ang demand namin ngayon sa COMELEC, taasan na natin yung 4,000 gawing 6,000, yung magkaroon ng hazard pay, tapos dagdagan yung transportation allowance. Again, yung transportation allowance, unang naipanalo natin yan nung 2004 elections. Pero again, hindi nag-i-increase. Okay. So, yun ang mga hinihingi natin sa COMELEC ngayon. Pero may kasabihan po na aanhin pandamo kung patay na ang kabayo. Di ba po, mahalaga rin po yung proteksyon na naibibigay sa mga guro. Meron po ba tayong proposal na bigyan ng extra protection, lalo na nga po yung mga nagsisilbi sa mga election hotspots, Congressman? Well, definitely importante ito talaga yung seguridad. 2007 elections, may ilang teachers na namatay, hindi lang isa. Yung isa sa Batangas, sinunog yung eskwelahan nila, kaya namatay. So, kailangan talaga ng trabaho pangunahin ng pulis ito. So, ang hinihingi natin COMELEC ay kailangan meron talagang naka-assign ng mga police. May police visibility doon mismo sa mga polling centers sa minimum, Mr. Basas, let's talk about non-partisanship. Meron po ba mga instances din na merong kinikilingan itong ating mga guro? Well, laging may ganyang accusations, And actually nung 2007 elections nga, sa Navotas, meron tayong mga ilang guro, na kinasuhan, yung tatlo yun, Tapos meron ding threat yung natalo, na congressman na lahat sila ay mayor, na lahat sila ay kasuhan. I mean yung all the 1,500 or so teachers from Navotas, dahil sa accusation ng partisanship, Well, hindi naman natin ako siguro magsasalita ako dito based on my experience and my observation, of course, Yung mga tao kasi natin sa ibaba, and including, of course, our teachers, meron kasing mga loyalty rin, minsan, At meron naman din talaga, na may mga politiko na pagtrato, na nagkakaroon ng accommodation, pero as much as possible din naman, hindi naman namin pinapakita yan, pagdating doon sa eleksyon. Kasi ang mandato naman sa amin ng COMELEC, ang mandato sa amin ng batas, ay i-facilitate yung election, Paano mo gagamitin, Paano kung meron kang kinikilingan sa sino man sa mga yan, paano mo yun gagawin? Napakaraming watchers, lalo na sa local elections, Kaya kung meron ng tanggapin na natin, ang kasunod na tanong diyan, ang kasunod na idea diyan ay nandadaya ba yung mga teacher para doon, Para doon sa interest ng isang politiko? Never po mangyayari yan, especially in the precinct level. Wala pong gano'n, hindi po mangyayari yun. Kung meron man, kung meron man, napakaliit, napakaliit ng chances na makapandaya sa precinct level. Hindi po nangyayari sa precinct yun, sapagkat napakarami ng watchers na itinalaga dyan. At alam ng bawat isang teacher na dapat niyang gampanan ang kanyang tungkulin para manatili yung credibility niya, ng pagiging teacher niya, ng kanyang sarili, ng kanyang sector, ng grupo na ito, para manatili yung credibility, yung tiwala ng sambayanan. Kasi kung hindi natin pagkakatiwalaan mismo ang ating teacher, sino pa kaya?
In the first place, kaya nga po nilagay ang public school teachers na ilagay na maging facilitators ng elections, no? Dahil sila yung most credible according to our government. Yes, Ang Congressman. alam nating kaso ng mga teachers na ginamit sa dayaan, yung 2007 sa Maguindanao. Ito naman talagang tinakot yung mga teachers, no? Pakikwento po, paano po sila nagamit? Ito yung sa Maguindanao election, ito na nga yung may umaharap ng kaso ngayon si dating Pangulong Arroyo dyan, no? Senatorial elections, national elections, talagang ang ginawa doon, yung mga teachers dinala sa malayong lugar, tapos talagang pinag-fill ng mga ballots, no? Pero ito, may banta sa buhay nila. Ang patuan ang nasa poder noon. Alam naman natin ang nangyayari sa mga lumalaban. In fact, merong isang, noong 2007 elections, merong isang election supervisor na teacher na napatay, no? Dahil naglantad siya, nagsalita siya tungkol dun sa mga anomaly. So, ang point natin, talagang ang pandaraya, sa politiko yan no? Tapos kadalasan may gamit na pananakot o dahas. In cases like those po, ano ang magagawa naman ninyo para sa inyong mga kapwa guro para maiwasan naman yung ganitong kind ng harassment para sa kanila? Well, madam, ang pinaka-importante po kasi dyan dapat yung kamay ng batas, no, ay napatutupad po natin ng maayos. Like dun sa case nga, no, nalimutan kong i-cite, hindi ko na-i-cite yan. Pero pag nakita ho natin, it's a partisan political activity for the teacher, no? For the teachers, no, na who are involved in actually, no, involved in actual fraud. No? Pero hindi against their will. Kung ikaw ay tinututukan ng Armalite, no, ng M16, no, doon sa Mindanao, you have no other choice, no? Pero kundi isulat 'yan, ano? Bakit nangyayari? Bakit nangyayari na yung mga armadong mga tao, no, kahit saan man 'yan, hindi man sa army yan, no, kahit saang lugar, no? Bakit yung mga armadong mga tao ay nakakapunta doon sa polling places, no? Ayon sa batas, hindi po gayon. Dapat yung na hinihingi namin, ito'y gagamitin for the protection of the votes, no? For the protection of the voters, protection of the BEI or the personnel, no? Doon sa panahon ng election. Dahil po nagkaroon na po ng election automation noong 2010, would you say, Congressman Tino, na nabawasan na yung ganitong mga klaseng insidente sa pagdating sa ating mga guro? Siguro sa isang banda na may nabawasan, no? Dahil yung bilangan sa presinto hindi na manual no? Pero sa kabilang banda hindi naman nagbabago ang politika natin. So ngayon ang mga forma ng pandaraya na palasak, yung vote buying and intimidation sa labas ng presinto nagaganap ito. At actually yung ballot stuffing, no, yung hindi talaga nagaganap yung election tapos ang sinusubo kahit sa PICOS hindi talaga tunay na boto ng mamamayan, pwede pa rin mangyari yan. No? So teachers pwede pa rin masubo dyan. So in other words, hindi mahiwagang agimat ang para mawala yung pandaraya. Habang nandyan yung bulok na politika sa atin, guns, goons, and gold, mananatili yan. May mga natatanggap po tayo mga katanungan. Gusto sumali ng ating mga manonood sa ating talakayan. Robert, anong mga tanong ang ipinadala ng ating mga manonood? Salamat, Cathy. Narito ang ilan sa mga mensahe at katanungan ng mga manonood para sa ating mga bisita. Ang una ay mula kay Lorna ng Mandaluyong. Pwede po ba tumulong ang mga estudyante sa pagbabantay sa mga presinto? Ito'y para kay Congressman Tino. Well, sabi ko nga kanina, yung third member, hindi necessarily teacher yan, no? Allowed din ng batas. Kaya madalas sa mga presinto, no, yung third member actually hindi siya teacher, pwede ngang estudyante. As long as registered voter din. So, as long as 18 and above ka and you're registered. So, pwede sa BEI mismo. Pero hindi lang naman yung BEI ang pwedeng paglingkuran ng estudyante. Nandyan yung mga organizations like NAMFREL, PPCRB, o kaya maging volunteer sila ng mga watcher sila ng mga political parties. So maraming mga venues para makalahok sa eleksyon ng mga kabataan. Back to you, Robert. Patuloy kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013.
Kung magbabantay sa mga presinto ang mga guro, paano at saan sila makakaboto? Yan ang susubukan nating alamin mula sa ating mga panauhin sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Noong October 2012, inaprubahan ng Kamara ang House Bill No. 6528 o Election Officers Staff Insurance Act of 2012 upang magbigay ng sapilitang pagsiguro o compulsory insurance sa lahat ng mga kawani at tauhan na may opisyal na tungkulin sa halalan. Mga guro bilang BEI o Board of Election Inspectors. As for the expectation, mas tahimik kasi I am thinking na mas matalino na ngayon yung mga boboto. Tapos, mas makakapamilay na sila kasi the social media, mas makakatulong yan sa aking palagay. At saka yung karanasan na nila sa dati pang pagboto, kung ano yung mga uri ng politiko na, or iba't ibang uri ng politiko natin na naiboboto na nila at hindi nila naiboboto, kung anong kinalabasan noon. So, may pagkatuto sa aking palagay. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami po ay napapakinggan sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Muli ako po si Cathy San Gabriel at sa pagpapatuloy ng ating talakayan kaugnay sa tungkulin ng mga guro tuwing eleksyon ay kasama pa rin po natin ang mga panauhin natin, Congressman Tino and Mr. Benjo Basas. Isang tanong lang po, parang so malaki nga yung role ng mga guro, involved sila sa election process, pero paano po sila bumoboto, Congressman Tino? Well, ito nga nagka-problema nung mag-automation. Kasi nung manual pa, yung teacher pwede bumoto dun sa presinto kung saan siya naka-assign. No? So inundote lang sa minutes yun, tapos may extra ballot. Pero ngayong automated na, bilang yung balota, kung ilan lang yung registered voter sa precinct. Kadalasan yung mga teacher, nagsiserve sila, hindi kung saan sila registered. No? Kaya nung 2010, maraming mga public school teachers actually ang na-disenfranchise at hindi nakaboto. Pero ang positive ngayon, dahil inilalaban natin niya na hindi dapat ma-disenfranchise sa mga teachers, naglabas recently ang COMELEC ng Resolution 9367 na para sa local absentee voting ng mga government employees, including teachers na magsaserve. So merong opportunity ngayon for essentially early voting ito no? Boboto ng maaga ang mga teachers. April pa lang. So wala na pong rason ngayon, Mr. Basas, ang mga guro para hindi makaboto. Well, actually, kung ikaw ay registered voter, no? Meron pa kaming problema diyan, hindi eksakto yung pwedeng isagot sa tanong niyo, madam, no? Meron pa ring problema, no? Kasi yung pinayagan na magkaroon ng absentee voting ay yun lamang, doon sa huli ay yung mga registered voters at yung mga na-reactivate. Meron kaming problema kasi, no? Pag hindi ka nakaboto, yung binabanggit ni Congressman kanina, pag hindi nakaboto ang sino mang botante sa Pilipinas, teacher man siya o hindi, ng dalawang magkasunod na regular elections, no? Yun ay considered as deactivated. Pag hindi ka deactivated, almost hindi ka registered. Ang sabi ng COMELEC sa amin dyan, you are registered, but your registration has been deactivated. Ano pang silbi nun? No? Ang pakinabang lang naman ng pagiging registered voter ay makakaboto ka. Wala nang iba. Sa aming mga teacher, meron pa. Yung pag-upo mo. Lawful yung pag-upo mo kapag ka ikaw ay registered voter at active yung iyong registration. Nagkataon na merong mga dalawang election. No? Noong 2010, nakita natin itong problemang malaki. No? Noong 2010, prior to 2010, ang mga teacher natin ay bumoboto manually. No? Sa barangay, hindi halos bumoboto yung mga teacher kasi hindi naman kami nakaupo doon sa mga area o sa mga barangay kung saan kami nakarehistro, di ba? Ang nangyari, automatic na deactivate. Kaya napakaraming teacher noong 2010. Ang una, hindi pinayagang umupo as BEI. Yun namang pinayagang umupo as BEI, yun yung makakaboto dapat. Ano po?
yun ang mga inalis, no? Inalis as BEI, hindi rin sila nakaboto kahit hindi sila nakaupo sa election. Dahil hindi na sila Dahil registered. hindi na sila registered voter. Ngayon, nakita natin to. Kaya nga po kami, sumama kami sa kampanya ng COMELEC na no, at magparehistro at natapos yung registration nung, if I'm not mistaken, nung Oktubre, ano po. No, pero ngayon, malaking problema pa rin ito, no? So, ibig sabihin hindi kaya nga naglabas yung COMELEC dati, no, last minute, no? Friday naglabas, May 11, no? Kung hindi ako nagkakamali yung election, ano? May 9 naglabas yung COMELEC, no, ng May 8 naglabas yung COMELEC ng that was Friday. And the last Friday, the last working day prior to the election day, no, naglabas ng isang resolution kung saan pinapayagan lahat ng teachers na umupo prior to 2010 elections ay papayagan na uling umupo as BEI. Kahit no? hindi po sila kahit deactivated. And actually, kahit hindi sila registered voter. Kasi ang problema natin dati, pinapayagan. No? Basta teacher ka, automatic uupo ka dito. Yun yung practice ng COMELEC at ng DepEd. Basta teacher ka sa eskwelahan na ito at kailangan ng BEI, uupo ka dito kahit hindi tinatanong ikaw ba yung registered voter. Kaya nga niraise namin yan dahil meron dalawang teacher noong 2004 no, na nakaharap diyan sa Camarines Sur na nagkaroon sila ng kasong electoral, no, dahil tinanggap nila yung appointment, no. Bagamat alam na rehistradong botante at nakita po iyon ng politiko. Nahanapan ng butas. Nahanapan ng butas. At napakadelikado nito, napakamasela nito. Ngayon, kapag yung 2010 elections, no, ay ganun din yung estado. No, ngayong 2013, kaya ang sinasabi po namin, sana yung COMELEC, actually, paulit-ulit po namin isinusulat ito hanggang ngayon, wala pang maliwanag na solusyon ang COMELEC hinggil dito. Pero hindi po ba responsibilidad din ng, hindi lang ng isang guro, pero bilang isang responsableng mamamayan na kung hindi na po active yung inyong COMELEC registration, kayo na po mag-usap para mag-register? Yes, ma'am. Actually, no? Pero ang problema po kasi namin dito, kaya hindi sige, sasabihin na natin, yung hindi nagkukusa, kasi we did vote. Prior to the elections, no, noong 2010, we did vote. Noong 2010, hindi kami nakaboto. Marami po sa amin nag-ayos ng registration. Ibig sabihin, hindi po namin ito kasalanan. Kasi ang sinasabi ng COMELEC dito, basta ikaw ay 2 beses kang hindi bumoto, sabi ng batas, 2 beses kang hindi bumoto, 2 magkasunod na election, automatic deactivated Nangyari ka. na rin po kasi sa akin yan. Pero, alam ko. bumoboto kami. May lagi at ang sabi lang naman doon, ang requirement lang naman, ilagay mo sa minutes of voting and counting yung iyong pagboto. Kaya prior to 2010 elections po, merong 3 excess ballots, no? Siyempre, may assumption tayo na lahat ng botanteng rehistrado doon sa presinto na yun ay boboto. Kaya naglalagay tayo. Pero nung 2010, nung automated elections na, nung AES na ginagamit natin, wala na. So marami na disenfranchised, no? Ang sabi ng DepEd, aabot daw sa 120,000 yung teachers na hindi nakaboto. Okay. Ang tansya namin, mas mataas pa. Congressman Tino, bilang paghahanda po sa nalalapit ng halalan, ano pong ginagawa ng inyong party list group? Well, traditionally, since 1998 elections, nagsiset up kami ng ACT Election Hotline, Teachers Election Hotline. No? So, ito yung numerong pwedeng tawagan, nationwide ito, ng mga teachers na nagkakaroon ng mga problema. At nagbibigay kami ng iba't ibang forma ng assistance from assistance sa mga technical na no? Hanggang sa legal assistance. Dun sa, may mga pagkakataon noon na sa presinto na namin bibisitahin yung teacher kasi kinasuhan na siya. No? Hindi pa tapos ang bilangan. So, isa-set up uli natin ito. At hopefully ay hindi magkaroon ng maraming problema sa darating na eleksyon. Sa ating guro naman po, anong paghahanda ang ginagawa niyo? Well, mula po nung nakaraan, of course, nagsasalita ako dito bilang representante rin naman ng Teachers Dignity Coalition, isang national organization ng public school teachers. No? Noong pong nakaraang taon ay napakarami rin po namin kaso na tinanggap, no? At especially tungkol dito sa PICOS, no? Dahil ito ay bago yung AES natin. na kinumpile po namin yung lahat ng reklamo sa amin na nakuha at binigay po namin yan sa COMELEC at DepEd, no, para maging basis, no. At sabi nga ni Chair Brillantes, ito rin naman yung kanilang ilan sa mga kanilang mga pinagbatayan, no, yung aming mga ulat ng iba't ibang organization, ano, para i-improve, no. Kaya umaasa kami, no, na ngayong 2013 ay improve na, no, yung service, no, at yung paggamit natin ng automated system. Of course, maliban doon, syempre, gusto namin yung voters education. Yes. Inaatupag po namin yung voters education. No? Sa mga komunidad, sinisikap po namin mapuntahan
yung mga komunidad, no, ng ating mga kababayan, lalo na yung mga malalitang komunidad, no, upang turuan sila, no, na yung eleksyon ay isang tsansa, no, isang pagkakataon para sa ating mga mamamayan na kahit papano may magbago doon sa sistema na umiiral, no, sa ating lipunan. At wag natin itong basta-basta ibigay sa kung sino lang at sa mga tradisyonal, lalo na sa mga tradisyonal na politiko. No? Yun po yung aming gustong ipakita at ituro sa ating mga kababayan. Mensahe nyo na lang po, hindi lamang po sa ating mga teachers, kundi maging sa mga botante rin po sa darating na halalan. Congressman Tino. Importante sa darating na eleksyon na pumili ng mga kandidato, whether individual or party list, na may tunay na plataforma na nagdadala ng interes ng mamamayan. No? So, whether sa Senate yan, sa local, or sa ang ACTO at ang ACT Teachers Party List ay kasama sa kampanya natin ang pagbibigay ng edukasyon sa mamamayan, no? Para sa politika ng pagbabago na tinatawag natin. And Mr. Basas? Yes, ma'am. Maiksi lang po. No? Kami ay lumalahok ngayon, ano, sa eleksyon bilang ating Guro Party List. No? At ang aming organisasyon at lahat ng organisasyon, ano, sa loob at labas ng Department of Education at mga advocacy groups para sa mga karapatan ng mga bata ay nagsama-sama po kami para isulong itong tinatawag po natin na Vote for Education. No? Sa tingin namin, ang pinakamalaking hadlang, no, sa pagsulong ng ating bansa ay itong hindi maayos na sistema ng edukasyon at hindi maayos din na sistema, lalo na sa accessibility, no, dito sa edukasyon, ano. Ang gusto po naming mangyari, yung mga kabundukan, yung mga komunidad ng Bangsamoro, mga komunidad ng mga IPs, no, indigenous people, no, at yung mga malalitang tagalungsod, ito'y mabigyan ng prioridad, no, ng ating pamahalaan para doon sa edukasyon. At ang boto ng 2013 ay isang mapagpasyang boto para sa sistemang ito, para magbago ang sistemang ito. Maraming salamat po sa ating mga mahalagang puntong ni-raise ng ating dalawang panauhin at marami nga lumabas sa ating buong oras na talakayan. Balikan po natin ang aming kasamang si Robert para sa mga dapat tandaan sa bahaging ito. Maraming salamat, Kathy. Ayan nga, we cannot contest na ito talagang mga guro natin ang talagang pinagkakatiwalaan ng ating taong bayan para yung mga boto natin sa darating eleksyon ay naalagaan at talagang sila talagang nagpapatakbo ng ating eleksyon, no? Ito tulad ng grupo ng Alliance of Concerned Teachers at itong ating Guro Party List, binibigyan talaga nilang pansin kung yung mga kapakanan ng ating mga guro tulad ng mga sa kanilang salaries, insurance at safety nila doon sa araw ng eleksyon dahil ito nakikita nga talaga natin ay very hazardous rin ang trabaho ng ating mga guro sa araw ng botohan. May mga iba ay nagkakaroon ng, let's say, tinatakot sila ng ilang mga grupo, may mga areas na nasusunog, at those things doon sa araw ng botohan ay talagang kailangan talaga bigyan nating pansin ng ating mga guro dahil sila talagang nagiging parang bayani natin sa araw na ito. At magbabalik pa ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ayon sa COMELEC Resolution bilang 9637, magsasagawa ng local absentee voting sa mga tanggapan ng COMELEC sa rehiyon sa mga araw ng Abril 28, 29 at 30 upang makabotong mga sundalo, pulis, media at guro na sa araw ng botohan sa Mayo 13 ay magiging abala sa kani-kanilang pwesto at tungkulin sa halalan. I am expecting that our election will be more peaceful compared to the last election. Kasi po may experience po ako dito na medyo natakot kami kasi merong nagpaputok. Pero wala naman pong crime na related sa election. Yun lang, natakot lang kami nung election na yun kasi may nagpaputok lang.
Alam mo, Cathy, hindi talaga matatawaran ng sakripisyo na ginagawa ng mga ating guro tuwing botohan at eleksyon, at very hazardous kasi ang ginagawa nila, no? Para lang bantayan ang ating mga boto. Kaya naman, Robert, tama lang na isinusulong ng ilang mga grupo at ng ating mga mambabatas na aside from yung insurance na natatanggap nila tuwing may halalan, ay meron ngang na 4,000 pesos na karagdagang hazard pay, lalong-lalo na itong mga guro na nagsisilbi sa mga election hotspots. Tandaan natin, gaya nga dun sa kwento ng ating mga naging panauhin, na talagang marami sa ating mga guro ang nagiging biktima ng violence and political harassment. You've also covered like mga elections dati nung manual pa. Talagang mahirap talaga yung ginagawa nila. May mga times na talagang kahit yung pag dumadami na yung mga tao, yung init ng ulo ng mga bumoboto, talaga sila ang pinagbabalingan eh. So talagang kawawa rin sila kasi they're just doing their job, pero minsan talaga hindi sila nabibigyan ng pansin. Tsaka hindi lang yan, nung manual elections pa, hindi lamang natatapos ang responsibilidad nila pag natapos ang botohan. Tandaan po natin na sila rin ang in charge sa bilangan. So, gaya nga na nasabi ng ating mga panauhin kanina, Robert, maganda rin itong naging automation, although hindi pa rin ito na-solve lahat ng problema, ngunit gumaan itong mga trabaho ng ating guro, lalong-lalo na pagdating nga sa bilangan ng mga boto. So, hindi na masyadong compulsory kasi dati talaga kulang ang ating mga guro na nagbabantay sa mga polling precincts. Ngayon, automated na, medyo bumaba na, so medyo, I guess, pwede na rin sila mag-request. Pero hindi pa rin natin na may aalis na may, yung sa mga sinasabi natin, mga hotspots, kung saan madedestino ang ilang mga guro. Talaga, yung, hindi lang yung sa salary or sa insurance, yung safety talaga nila, dapat bigyan nating pansin. Although, tandaan po natin na nasa batas din sa Omnibus Election Code na talagang responsibilidad yon at hindi pwedeng tanggihan. Kaya nga meron din panukalang ilang mga mambabatas na gawing voluntary itong pagseserbisyo ng ating mga guro tuwing halalan. At maganda rin natutunan natin na hindi lang naman pala guro ang maaaring magsilbi bilang BEI tuwing halalan. Kahit man po sino, basta registered voter may good standing. Yes, or government employee, pwede rin. Pero yung sinasabi nga kasi nila na nakasanayan na natin sa ating syudad na yung mga guro talagang pinagkakatiwalaan wala nang iba. Yan ang pinagkakatiwalaan ng ating mga taong bayan. Yung mga nanonood, talagang para ibantayan ang ating mga boto, lalo na ito darating na halalan. At sa paparating na eleksyon, harapin natin ang katotohanan na may kakambal din itong panganib. Huwag natin hayaang mamayani ito. Ang mga natalakay sa araw na ito ay sana'y magsilbing gabay sa darating na halalan. Kasi may mga dapat tayong alalahanin pagdating sa taglay na katangian ng mga guro. Simulan natin yung G, giting at tapang. U, unawa sa proseso. R, responsibilidad na hindi bibitawan. At letrang O, organisado sa trabaho at saludo kami sa lahat ng mga guro. Ako si Robert Tan. At ako naman po si Cathy San Gabriel. Pinasasalamatan po namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan po sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede rin ninyo silang tawagan sa numerong 843-1177 at maaari ninyong bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Salamat sa mga naging bisita ngayong araw at salamat sa inyong mga tagapanood. Magandang araw po sa inyong lahat.